as a priest, isa po sa pinakagusto ko, kapag ako ay naglalakad, hindi ko bilang isang bali, hindi po ako nagpapakalapalan ng isang bali. Hindi na po palalaan ko, kaya nag-share lang ako. Hindi lang sa inyo, hindi ako nangyayari. Ang gusto ko yun. Dahil kapag ako ay nararamdaman, makakilala ko po sa mga talaga. Kapag ako ay nakapagdala ng suot, makikilala ko ang mga pag-ugali natin sa bawat isa. Because whether they like it or not, as a priest, we are treated well. As a priest, we gain your respect. Ama, hindi nyo naman babas na sisipan si Palay. Kasi paano siya? Hindi nyo naman ako babas kasi ako nakalagay. Ang parang sa tanang. But what if I am like a EMHC, like we're just prince in the palace. I am just first among equals. Will you respect me the same thing? Or in the same way? I also, we are in front of the tabernacle. We are, reality speaking, we are in the church. Where worship happens. Where we bow to gain peace of mind and gain grace. We are here to receive consolation. Tama ba? Kakatayo at sisipa kayo. Dami na natin problema sa bahay. Gusto dito dahil hindi. Yung natali tayo sa simbahan para humingi ng grasya sa Diyos. And then, alam niyo ang inyong ito. The Lord is there. He is a real person. Capable of listening. Capable of seeing. And I do not know your disposition. If you treat that bread which we give to the faithful as a mere bread, as an ordinary bread. But it is not. The bread that we give is the real presence of God between us. So what's the point of doing those things? I think it happens for a reason. Kasi hindi ka naman hindi ito nangyayari. Ay kumbaga sa sinigang ng pagpalasma. It really happens for a reason. Pag yung isipin, bakit ngayon pa yun? It really happens for a reason. Part of your reflection. Part of your reflection. Baka nabigyan din kayo pagkakataon sa buhay. Baka mas malalaman. Sa inyong mga bahay. Sa inyong mga anak. Or sa inyong mga asawa. Asawa o mga asawa ninyo. So this year we celebrate Jubilee year 2025. And Jubilee, I am given a topic. I was given a topic na title ng EMHS Jubilee ko. Manlalakbay ng pag-asa. Napakaganda. Napakaganda. Maganda yun. Tayo ay taglay na pag-asa kapag tayo ay nagdala. Ano yung may Jubilee? Makakailan ng may Jubilee lang pag nagdala na. Pangarap na lang ng Jollibee. Ano yung Jubilee? Etymologically speaking, Jubilee comes from the word jubel. Jubel means the horn of an animal. In Tagalog, yung ginagamit bilang magiging tambuli. And that tambuli is a wind instrument blown before the Jubilee year begins. Hinihipan mo yun, yun po yung jubel. At ano naman yung Jubilee year? Ano yung Jubilee year? This is a year of thanksgiving. This is a year of forgiveness. With malalaking font at
sorry to say, bayad na ang lahat. Kaya kailangan mo may pamilya ng ako. Hindi tayo habang dahil tayo ay magpapasalamat dahil ang lahat ng ating pagkakautang, kakulangan at pagkakasala ay nakahawi na. And so this year, the Bishop Marcelino Antonio Morales encourages all the priests to make themselves available in confession. Almost every day, dapat. Anytime. And leave the doors open for all. Walang natatali. Kahit ano pa yan, mahirap o mayaman, may pinag-aralan o wala. Lahat ay pantay-pantay ngayon. Dahil lahat ay natatawad ng Diyos at Kanyang niyaya. Jubel means to thank, to begin. By blowing this Jubel, we are introduced to the bountiful grace of God. Ready po ba kayo doon? Handa po ba ang bawat isa na makihati sa pagdiriwang ng taon ng Jubileo? By understanding, by being patient, by being humble, by being thankful. Kayo ang mga nasabi ko. As the other hand of the priest in giving the communion, by extending that office to you, you're very privileged to do that. Hindi lahat nakakahawak sa Panginoong Diyos na nasa inyong tinapay. Tandaan po ninyo yan. Other than the priest and you, walang ibang nakakahawak, of course, ng mga mother. Other than us, wala. And so we are very privileged. But the question is, kung kayo pinagkakalood natin, ay nakikita rin sa ating mga gawa. Yung kaya pinagkakalood natin ay nakikita sa ating mga salita. Human as we are talented most of the time na tayo ay madala sa persona ng Diyos. But of whatever form is ano po yun, lahat tayo. So, the Jubilee is after the proclamation of St. John Paul II during the end of the Great Jubilee. Kailan po yun? Year 2000. I was then grade 5 pa yata ako nun. Ilan taon na po kayo nun? Hindi tinatago yung ina sa inyo. Grade 5 pa ako nun. Hindi ko pa naiisip na makabalang araw ako ay mag-impact at makapagsasalita sa harapan ninyo. Pinroclaim in St. John Paul II. Back then, Pope John Paul, ang pagsisimula ng Jubilee nito, 25 years after. And today, the name is Spes Non Confundi. In English, hope does not disappoint. Sa Tagalog, hindi tayo nititigo ng pag-asa. Tignan niyo nga po kung kayo mahiya, ang hindi gumawa sa akin sinasabi ko po ni Lord. Tignan ninyo yung inyong katabi, tignan niyo kung may pag-asa kayo. Teka, hindi sabi ko yung sabi ko lang kami sa
St. Paul in the Romans chapter 5, verse 5, the whole context speaks. Ano yung mga pagkakasabi doon sa letter ni St. Paul? And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Wow. So the very foundation of hope is what? No other than love. If we love one another, we are also capable of giving hope for everyone. Pag po hindi mo mga malinis na rin yung mahal, wala kang kapanapasan. Kung kayo po mismo sa loob ng inyong parokya, kakasunod lang po sa inyong mahal, wala kayong kapag-apag-asa. At kapag pinag-uusapan na ang mga bagay, pwede namang pag-usapan sa mga isang bagay, wala kayong kapag-apag-asa. Ang taong nagbibigay ng pag-asa, umumukal sa kanyang puso ang pagmamahal. Kaya kahit gano'n pa kayabang, kasi mga nag-release na rin, kaya mo siya nakalawin. Punta na yung pangalan ng Jesus na sa kanila. Yan na. Oo naman. Pagsusulitan ka. Tatanggapin. So God bestows this love for us all, so as we can be also capable of giving hope to one another. Kaya kahit ano pa man tayo, hindi mo tayo ng Diyos. Kahit ano pa natapos natin sa buhay, mahal tayo ng Diyos. God's love is the foundation. That is, our hope is grounded on God's love, made real in our lives through the Holy Spirit. Ang taong usog sa pagmamahal, taong lagi na humingin. At kapag ang taong ito ay nahumingin dahil sa pag-ibig, nagbibigay din siya ng kagalakan para sa iyo. Kasi ko, anak, ako bilang pari, ako po ay magsayang siyempre sa masamaang tulog, masama din ang isip. Ang masama ang isip ng pare, simangan niya. At pag nakasimang na yung pare, hindi na malaman kung magmamano ba ang late minister o hindi. Sira na tinataraw ng late minister. Kaya sasabihin ng late minister, teka, wala na nag-ayusin mo kapag nagkamali ako yung magugahan ng lang po. Kaya tayo lahat, dapat tayo pusok sa pagmamahal. At hindi pagmamahal na babalik sa lahat, hindi pagmamahal na nagmumahal sa Diyos. Sapagat ang pagmamahal na ito, siya rin ibibigay sa atin ng pag-asa. Ang pag-ibig nito na nabibigay sa Diyos, ibibigay sa atin ang altaan, pagkakataon ng araw sa buhay. Kaya ating magawain, kung tayo ba ay tunay na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Baka kung hindi, kulang lang yan sa yakap. Kulang lang yan sa pangunawa. Hope certainty. It is not fragile or fleeting expectation, but a steadfast certainty because God's love is faithful. Binibigo ba tayo ng pag-asa na mula sa Diyos? Hindi. Ang tao, oo. Sabi ng mga tao, tayo. Ang bawat pangako ay nakapako. Sa Diyos, hindi. Pag siya'y nag-iwan ng pangako, tutok din niya ito. Ano man ang mangyari. He is very certain. We can cling to God's promises, for He will fulfill it in due time. Yung best friend mo, pwede pang hindi nakupad sa mga iyan. Pero ang Diyos, pag nag-iwan ng pangako sa atin, tutok din niya yan. At pag sinasabi ng Diyos,
siya Diyos na paasa. Rejoicing amidst tribulation. Kaya na nga. And this is very time. Amidst commotion, amidst misunderstanding, amidst conflict, there is a point of rejoicing. Tomorrow we'll be celebrating like tayo. Tama? Fourth Sunday of Lent. Like tayo Sunday. Period of rejoicing. We can rejoice in our suffering because it gives us the opportunity to persevere. And perseverance produces character. And character produces hope. Pag tayo nahihirapan, tayo sa nagpupursige. Ano yung pinupursige natin? Magtyaga, magnawa, magpasensya. Di ba? And so after that, tayo ay nakikilala, ang ating karakter ay nakikilala. Commercial na ako yun. Nakikilala tayo hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi yung sa ating napagtagumpayan. At dahil doon, tayo ay nagbibigay din ng pag-asa sa ating kapatid. So, we are finished about this Jubilee. Now, we'll be dealing about this Lenten season and the virtue of hope. Lenten season and the virtue of hope. So the question is, what can we hope for ourselves after these 40 days of observance? Ano ang mga asahan natin sa ating mga sarili pagkatapos ng 4 na araw na ito? Sa akin lang ito. Ito may nakapinti. Inaabot na kayo. Focus na. O kahit kung kayo paminig na lang. Pumigit na lang. Para di kayo distracted. Kaya kayo, kung siya mag-distracted, defocus ang tawag sa akin ng salita. Defocus. Pag marami, defocus sa akin. Pagbilang yan, bahagi yan. Sinusubok kami kayo. Kung kayo ay nakafocus, okay lang yan. No problem. Huwag lang akong sasabi. Okay. So what can we hope for ourselves after the 40 days? Natanong niyo na ba yun? After ng pag-uprus ninyo, nung Merkules na Sinisa, ano kaya ang mababago sa aking sarili after 40 days? Ano kaya ang maasahan ko sa aking sarili after 40 days? Makasan ba na tayo makasan? Ano kaya ang mangyayari sa akin after 40 days? Ano niyo, ang dami ko na nai-minister na nakasama dito sa kanto. Marian, sa Malusod, sa Lawa, may anak na ng kalambayan. May nagsasawa yung mayor sa akin. Lagi ako nakikita dito eh. Ano kaya po ang inaasahan ninyo sa inyong sarili after 40 days? Malapit na na eh. Tatapos na na. We can hope for ourselves to be more configured to Christ. Configura with figure, with likeness, imitating Christ after the 40 days. We will be more like Christ after the 40 days. Wow! Nananalangin ka tayo. Pagpapalip ba niya si Jesus? Tignan niyo na ulit. Ang inyong katabi, kung kampanan si Jesus. O Jesus na sulawan. Jesus na duluhan. O bakong sa ulan. Doon dapat natin kasama sa aking sarili after these 40 days of observance.
ang maging kamukha ni Jesus. Bear that in your mind. Kung wala man kayo makatanda sa anak pinagsasabi ko ngayon, dahil hindi pa ako nangangalahari, yun lang lang ang matandaan nyo. Na pagkatapos sa apat ng araw ng Kwaresma, maging kamukha ko sana sa Jesus. Okay na? Yung gusto na ako, Napulot na. tignan mo lang. We are configured with Christ. When we are configured with Christ, we will be more prayerful. And so that is expected from us as EMHC. Tama. Ang lady Esther ay dapat na nananalangin, marunong magdasal, at hindi lamang serve. Tama po ba? Hindi lamang tulog ng tulog. Wala ko naman. Ang isang lady Esther ay dapat marunong manalangin. Eh, kung ang asawa yung Luigi, sasabihin, ako hindi na asawa ko naman itinuro sa akin, okay na yun. Okay, magtatrabaho. Ay, mali. Bakit? Sapagkat iba ang ating Esther. At hindi asawa ko yung buo, kundi tayo. Ang isang lady Esther, EMHC, ay dapat marunong din magdasal. Sige ha? Walang dayaan. Ay dumukot sa iyo krusan. Dumukot kayo sa iyo krusan. Itaas ang may krusan na may napalit ka. Okay? Yung wala, pwede nang lumabas. Fail. Kasabat na pala. Very good. Pero yan po ay hindi na disenyo sa krus, ha? Yan po ay dinarasan. Dinarasan po niya. Ayos ba? Amen? Amen kayo dyan. May tulog naman kayo. Hindi ko kayo kita. Okay? Sabi nga mo sa kami, seminarista pa, mawalan ka na ng pamasahe. Huwag ka lang mawalan ng rosario sa bulsa. Dahil pag nakita ng driver na hindi nagdarasal, sasabihin ko, hindi ko rin ka na. Palibasa kayo may kotse. Buti pa yung kotse ninyo may rosario. Kayo wala. Masabi-sabi pa at pag-aalagaan. Saan yung nakita kayo sa bahay? Yung rosario nilalagay sa pinto ng bahay malaki. Yun po, inalagay ninyo sa kotse. Para pag gano'n, matalagpuin nyo yung mukha. Sabihin, hindi ka nagdarasal. Alam mo na yun yung mukha. Kakal-kakal ang pangsa. Joking aside, ang isang life of the ministerial ay dapat marunong magdasal. Hindi lang marunong magdasal, hindi namin nananalangin. Sapagkat ang buhay natin, bilang EMHC, ay pumupad sa ating relasyon sa Panginoon. Prayer is our constant communication with God. This is not just a place or a time to ask the Lord for something. Eh, minsan mo kayo nagsasir. Ako nga eh, magsasir. Kasi bakit? Hindi ko pa nababayaran ng utang ko para bigyan ako ng Panginoon. Pagbayaran. Ganun ba yun? Ako ay magsasir. Kasi yung anak ko ay para makapakaw. Ano ba yun? Hindi. Dahil ang ating paglilingkod ay paglilingkod ng pasasalamat. Hindi ito paglilingkod dahil sa pag-ibig. Naglilingkod tayo dahil nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa atin ay ating natanggap na at patuloy pang inatanggap. Sabi na po, ano daw po yung utang na hindi mo pwedeng bayaran, pero pwede mo suklihan. Very good.
Yun lang ang tanging utang na hindi mo pwedeng bayaran, pero pwede natin sunyan. Ang utang na loob natin sa Diyos. Na kahit buong buhay natin, i-alay natin sa Kanya, ay hindi sasapat bilang kabayaran sa nag-uumaw niyang pagpapala para sa atin. Ano lamang ang ipagkakaroon natin sa Kanya? Supli. Kaya nga, kabutihan ng Diyos, dapat hindi natin inapuso. Dapat natin ito sinusukihan na pabuti natin magawa. Bilang isang tatay, bilang isang anak, bilang isang kapatid, at bilang isang asawa, ang pagsusukli natin sa Diyos ay hindi lamang sa pagkakataon tayo nagtitingin sa altar, kundi sa mga pagkakataon tayo nakikitulong maayos, nagmamahal, umakaruga, at umakalinga sa ating mga mahal sa buhay. Mabuti pa nga kung minsan, ang isang hari ay well-treated by lady misters. Alagang-alaga ng lady mister ang hari. Pero pag uwi sa kanyang bahay, wala siyang pakailan sa mga mahal sa buhay. Kung Mr. Watson na ako, mabait sa simbahan, maglabas na kayo, puro masama. Dito, puro kind words. Paglabas, puro bad words. Dito, Kristo, paglabas, Christy. Dapat pala tayo kayo ng sunod. We are called to live a life of integrity. And integrity means what we do in the church, we do outside. In terms of good things, baka mamaya ito masama pa na ito. Mas makasal ito sa labas. Hindi. Wala dapat mapanggap. Kung mabuti sa loob ng simbahan, mabuti din sa labas. At kung masama ka sa labas, ay dapat natututo ng pamutihan sa loob upang daan-daan na mapagtagumpayan ang masamang pamumuhay sa labas. And eventually, after some time, naging banal na tayo na. Tama mo ba? Kung mabait kayo sa pare, mabait din dapat kayo sa pamilya ninyo. Kung hindi nyo mamura ang pare, dapat hindi nyo yung pinumura, hindi nyo sa asawa. Kung hindi nyo makapagsalita, kasi meron sa hindi nyo gusto na pinumura yung pari, hindi naman lahat mabag sa pare. Pero kung hindi nyo magawa ang masasamang bagay sa mga nasa simbahan, ganun din dapat ang gagawin natin pag tayo ay nasa ating mga tahanan. Mga kapatid, prayer gives us the opportunity to rely not on our limited capacities, but solely to God. And by relying on God, we are expressing our hope in Him. Ang taong hindi marunong umasa sa Diyos, taong mayabang. Ang taong hindi marunong humingi ng tulong, taong mayabang. Sa atin na nalagay natin, kinakanya ang lahat. Pinapakayalan ang lahat. Kahit hindi na kaya, magpapasikat na lang. Makasabi lang na pinaya lang ang isa.
sinasabi ko. Kapag may umalis na yung minister, kaisa tayo, manananan tayo. Bakit? Hindi man directly, but indirect manner, in an indirect manner, baka hindi mo man lang kinakusap, hindi mo man lang nakamusta, baka binaliwala mo na lang. And so, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay manananan. Hindi tayo nag-iipon para sa ating sarili lang. Prayer is sometimes understood as asking. Ano po ba yung mga nasa ang laman ng mga panalangin? Kung ilan sa inyo ay nangangarap na, okay na po yan, sa okay na yan. Huwag kayo hihilig. Okay lang yan. Okay lang matulog. Walang problema yan. Hindi ko sisirain na namin tulog. Okay lang yan. It doesn't matter for me. Okay lang. Basta wag lang, hihilig. Okay lang yan. Huwag mag-store. Kaysa naman yung kaingay ako sa pagkakatabi ko. So, maging productive ang comments. This is your time to rest. Okay lang. Okay din yung makinig. Basta wag lang kaingay. Okay? Yung napanood na yan, bibigyan ko kayo ng lumot mamaya. Bibigyan ko kayo ng lumot. Tsaka unan. Pakawa ng unan sa hotel. So, dapat ang lay minister, alam niyo, ang lay minister ay hindi lamang EMHC. Tandaan niyo yan. Ano ang mga lay ministries? FBG, mga lipo. Kaya ang hirap na para sa anak ang itinagin lay minister kasi maraming lay ministries. Sa Krista, Riyan, FBG, lay. Di ba? Kami mga ordained minister. Lay at ordained. So, sige, lay minister na para mabilis sa akin. When I speak lay minister kayo po yun. Okay? So, ang lay minister ay dapat madasalin. Dapat nagsisimbahin. Hindi lang ang nag-aabang ng simbolyo. Sasabihin. Sa kanang pagpapakumin na. Kasi pa, may meron kasi papasok na lang hindi man lang ako sa misa, pakulong niya na lang. Very bad. Very bad. Ang lay minister dapat nagdarasal, ang lay minister ay dapat nagsisimba, kahit na wala siyang schedule paglinggo. Para kayo matuta sa sasakyan eh. Alam niyo ba mga galaw-galaw ng mga tatara? May karborador na dapat nagsisimba kahit walang schedule. Amen po ba tayo niyan? Sabihin sa iyo, kapatid, tumisip ka na. Ang higil eh. Hindi pa lang ako pala may talent na sharp. Pag may talent pa lang magpatulog ng maganda. Akala ko baby na namin magpatulog eh, pati ka na matanda. Ay, sabi, paano na ng baby? Wala pang lipin eh. Yun ang una ha. Dapat ang may minister ay madasal. Okay? Isang amen niya kung tayo lahat ay magdarasal ng ulit. Amen! Ikalawa. Bago po, iiwan ko muna ng tagpapay. Ano kaya ang dasal ng mga lay minister natin? Ano kaya ang mga dasal ng aming mga lay minister ngayon dito sa District of Dogs? Ano kaya naman ang aming mga dasal? Kasi salamat, paghingi ng tao, ayun ako. Dalawa tayo. Ikalawa. The value of understanding fasting and abstinence. We are configured with Christ. When we do fasting and abstinence, we will be more disciplined. Ang lay minister na disiplinado, pagkatapos ng 4 araw ng pagkikita ng Christ. Handa po ba tayo maging disiplina?
Amen? So, tanong muna na, kasi hindi ito malinaw para sa taas ang kamay ng 60 years old, above 60, huwag na magluwa eh. Papabata pa eh. 60 years old and above. 60 ha, 60. 6-0. Ayan. Paano mo? Paano mo kamay? Nakahiba eh. O, 60 years old and above. Yang mga yan, hindi na obliged mag-fasting. Kailan ang fasting? Only twice a year. For a baptized Christian, Catholic. Ash Wednesday, Merkulis na sinisa eh. Biyernes Santo. Ayan. Pwede na kayo kumain. Pero yung mga 60 years old na yan, ay hindi na ganun nagana. Sino ba yung sabi sa'yo, Father? Akala mo lang yun. Magana pa yata ito. Salamat sa Diyos. So, 60 and above. Pwede na po kayo natin mag-fasting. Sino ang 18 years old to 59? 18 to 59. 18 to 59. 18. Sabi ko sa mga ako 17 na. Kunwari pa eh. O, bababa na mo. Ang 18 to 59, obliged ng fasting. 18 to 59. With exception. So, ayan na. Paano ano yung exceptions nila? Kung tayo ay mayroon, umasa kamay. Sino may diabetes? Hypertension. In short, mayroong maintenance. Ayan, exempted sa hospital. Kasi mayroong medikasyon. Pero kung tayo na, bakit hindi? Mas mahirap. Okay? Okay. So, 17, pababa, hindi rin obliged. Pero encourage. 14 years old, hanggang buhay, siyempre tayo lahat yun, we are obliged to observe abstinence. And for us, every Friday, we ought not to eat meat. Lahat ng uri ng karne na inyo naiisip, bawal pag-Biyernes. Ano kayo karne yun? Bahala na kayo mag-isip kung anong karne ang nasa isip ninyo. Bawal pag-Biyernes. Lahat ng uri ng karne. Yan man ay sa baboy, yan man ay sa baka, sa manok, ay bahala na kayo ng karne ang inyong nasa isip na bawal kainin ang lahat ng ito may araw na yung nalimutan na rin. Pag gusto kumain ng Biyernes, bawal kumain ng karne kapag Biyernes. Obligatory abstinence. Turn na lang daw. Abstinence. Okay? So, ano ang kahalagahan ng dalawang ito? Nagiging disiplinado tayo. This also teaches us the value of sacrifice and the joy in suffering. Kapag tayo ay nag-a-abstinensya at nag-a-ayuno, napakahalaga na tayo ay natutuloy na pagtitipid sa ating mga sarili. Lahat ng gusto ng laman ay iiwasan kapag Biyernes. Amen ba tayo dyan? Amen. One must learn how to practice simple life sacrifices and mortification. Tuturuan ko kayo ng ilang abstinensya sa loob ng 4 na araw. Halimbawa ay hindi ka makapagsigarilyo bago mag-serve. At yung iyong daliri, inanaman mo ay nikotina at matulog ng katawan ng gusto. At mapapaisip mo naman yun eh, si Jesus ba yung nagsisigarilyo din? Bakit gano'n ang amoy ng kanyang katawan?
Amen ba dyan? Thank you, Lord. Tuturuan ko kayo ng mga abstinensya na pwede nyo gawin sa araw na ito. Isipin ninyo ang mga bagay na paborito nyo gawin at kainin. Box na tayo. Kape, sigarilyo, tong eats, emperador, madyo, sabo, alfonso, escopata, charpulaklak, may pilsen, Lord ng TV. basta lahat ng paborito ninyo ay inyo, pwede tanggalin, totally, magbawasan. Amen ba tayo dyan? Kahit yung mga babae ninyo, bawas-bawasan nyo na. Dahil hindi maputiyan sa ating buhay pag-dito. Tama po. Tama po. Dahil, ilan lang ang sumagot. Yung ilan, pag-ilaw ako. Ayaw nilang sumagot. Bakala kayo. Sa ako, nasabi ko na ang tama. Okay. Alam niyo, kapag tayo ay nagtitika, nagsusulikap na tayo ay umiwas at tayo ay hindi kakain ng mga bagay ngayon. Alam niyo, mas natin ang temptasyon. Totoo po yan kung mapapakunin sa inyo. Ilan sa inyo, narinig na ang kwento ko ito. Friday, after ng Ash Wednesday, meron po akong blessing. Store blessing. Store blessing po. And we, as baptized Catholics, we are obliged to observe abstinence every Friday. Tama. We are not supposed to eat meat. And may blessing po ako ng Biyernes. Sa dinami-rami ng araw, bakit Biyernes pa? At alam niyo kung ano yung witness mo ng Friday? Isang bagong tindahan sa amin, sa aming bayan, sa bae. Kasi kami progressive na kami. Meron na kami Jollibee, meron na kami McDo, at may bagong tumas na binisan na ako noong Biyernes. Pagkatapos ng Biyernes na sinisa. Yung ay may bagong tumas na KFC. Ang sabi, ano ba yan? Sa dinami-rami ng araw, bakit Biyernes pa? Pwede naman Webes. Sabi ko sa akin sa akin, kabaligay sa akin ng aking susunod. Wag na wag ako hahainan ng original recipe ng chicken at hindi ko alam ang aking gagawin. Baka mapakanta ako ng otokso. Nagayuan. Sabi ko, eh na nga. Sumakay po ako sa sasakyan ng sundo. Kasama ang aking isang server. Pumunta kami doon. Alam niyo na katulong ang sige. Pagdating ko doon sa KFC, alam niyo kung anong in-offer niya sa akin? Isang tasang kape at suman. Suman. Ayos, diba? Ligtas. Amen? Diba? Sige po, thank you. Kapinalan ako yung suman, pinakain ko na sa sakastan. Tapos po, nag-yes na po ako, may program pa, may reward natin pa. Hindi ganon. Hindi nang po kami yung pakulina, binigyan po ako ng mga freebies. Kaya hindi ko yun siya. Ayaw, bahal, nakita ko yung manager, dahan-dahan naman sa akin para akong sinusubok. May dala, isang paper bag. At ang sabi ko sa aking sarili, ano kaya ang laman ng paper bag na yun? Letter A, hash brown. Letter B, salad. Letter C, crispy chicken.
langhap sa bahay. Ay, Jollibee yun. Sabi ko yun, ano ba naman talaga tayo? Brad, buksan mo nga yung bintana. Buksan mo yung bintana. At alam nyo, hindi ako nagkamali. Dahil pagbaba namin sa komento, pagbukas ko ng paper bag, ang naanong ko ay isang bucket ng fried chicken. Kentucky Fried Chicken. That's the end of the story. Then, di ba bawal ka lang pa? Bawal ang magtanong. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Yun ang karamihan ng nangyari sa fried chicken. Isa lang masasabi ko sa inyo, masarap siya. May bahala kayo kung umus ka kayo kung sa akin sinabi, wala akong sinabi sa inyo. Sa lang ito, ang sarap ng Kentucky Fried Chicken. Salamat, hindi nakalive sa ito, hindi ito free advertisement. Pero hindi sa labas. Baka naman. Tignan niyo naman. Kung kailan lalo nagsusumikap, ay lalo ang sinusuko. Yun lang ang pagkakaloon. Kung kailan tayo nagsusumikap, lalo tayo sinusuko. Ang sinasabi sa'yo, hindi naman sisigalan yun. Ako, aalamin ka pa ng kanyang Diyos ka, Diyos ka. Hindi ako nag-iinit. Big birthday, mamaya ay konti lang. Konti, hindi na ako eh. Disiplina na. Disiplina. Sorry ko sa mga tagalian ha. Kung minsan aaminin ko sa inyo. Alam niyo sa riyan, nasinag sa matanong namin ng Panginoon. Sabay-sabay. Sabay-sabay kami magtataas ng tagayan at hindi iikot ang paglalagay hanggang hindi umiin ng isa. Kaya sabay-sabay kayo nalalas. Pasensya na kayo. Ito yung itong lamang. Kaya kami hindi nagsisukumanin. Kasi ito ko natin ang mag-inom eh. Ayan, nabundan mo yan. Hindi magbago na ha. Mamaya tayo. So, when we begin making sacrifice, much more that we are tempted to do it in this. Sa pamuli, ang naming mystery dapat marunong ipagpipig at magkontrol ng kanyang sarili. Hindi nagpapadala sa puso ng damdamin. Hindi nagpapadala sa puso at tawag ng laman. Hindi lamang bigay ng bigay at sukod ng sukod. Walang pag-asa doon. Bahala na ako sa kasunod kasi hindi sa akin sa Number 3, and last point. After this Lent, we are configured to Christ on how to show charity by being generous to one another. Alam niyo, nakalimutan isipin, ano? Kapag yung mga may kain sa buhay, yung pinagsanin yung minaryo, pag kayo kumakain sa restaurant, grabe po kayo magbigay ng tea. Nag-iwan kayo ng sandaan, 50. Pero pag kayo kumakatok sa ating bintana, sa mamahalan natin ng kotse, nagbibigay lang natin yung naandun sa coins. At isa eh, kailangan mo naman yun, sige, kapilit eh. I think it will not do justice when we eat so much, and so we give so much as well as a gift. While others consider eating, we cannot give any simple amount of any small amount. Bili kayo. Order kayo ng mga hanin sa tumawag sa waitress. Maganda eh. Tapos bigyan ka ng pig na malaki. Pero bakit yung nangihinis ng mga ganyan hindi magiging? Kasi sindikato na. Kasi pag-ulit. Dito sa nagpasanyay sa Sarina, pag ano niya sa Mikalang,
When you give, do not be afraid to be full. When you give, do not be afraid to be full. Kapag nagbibigay ka, huwag kang matakot naman, lalo na kung hindi ka sobrang. Agad na tayo sigurado na yung mga nagiging sa atin ay sindilapan. Nasaan ka ba? So when you give much, although we're not expecting something in return, we will receive more than what we give. Ang isang may minister, dapat may puso maawalin. Ang isang may minister, dapat may puso magulungin. Ang isang may minister, dapat may puso mahabagin. Lalo higit sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Amen po ba tayo? Amen. Mamaya, maraming pulubi dyan sa labas. Dahil narinig nila ito, nakakabang na siya. Sasabihin nila, ayos, thank you, Father. Paldo ko ngayon. Ang lay minister ay dapat na may puso handang magpaloob sa kanyang kapatid. To end this Lenten recollection, the bread we receive and the bread we give is the source and sole source of all our purposes. Ang tinapay na tinatanggap sa banal na misa ay siyang bukal ng lahat ng pag-asa ating pinagpapasa. The bread of life, panis vitae, is fons speri. The bread of life is the fount of all our hopes. So by the very next time, most of us later will be receiving communion, right? Hanggang tayo, pag-umitan kami ng kaibigan naman sa Jesus. Sabihin mo, Panginoon, sa iyo lamang ako umaasa. Wala na iba pa. Ikaw lamang ang aking Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi paasa. Hindi puno ng pag-asa. ENHC, lay ministers, are very privileged to understand that they are able to hold under their hands the Lord whom we serve and allow Himself to be made available in the form of a bread. Napakamalan natin lahat, mga lingkod ng Diyos, na siyang may likha ng lahat ay mahahawakan natin sa mga pagitan ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Dahil na lamang ang kababaan ng Diyos na kahit makasalanan kamay natin ito, pinahayaan niya hawakan siya. Ang kamay na mapanakit, ang kamay na nananukit, ang kamay na mapanglan, ang kamay na mapang-abuso sa kapwa, hinahayaan niya na ang kamay ng ito ang maging daan ng pagpapala para sa iyo. Mga minamahal ng kapatid, ganun na lamang ang kababaan ng Diyos na ating lahat maging marapat na siya yung pagkalagay sa atin. The bread that we hold is our only hope. Mamaya, ang tinapay na ating tatanggapin ay siyang buhay, tunay ng lahat ng ating mga kamasa. The bread is the understanding of the divinity of God in hope that we become more humble like Him, disciplined like Him, prayerful like Him, and charitable like Christ. Sabi daw po, kung ano ang iyong tinanggap, nagiging kamukha mo. Dahil tatanggap
hold Christ on our bare hand in the form of bread with the Spirit, we must say to Him, Lord, you are my Lord. Change me. Make me more like you. Panginoon, maging katulad nawa kita pagkatapos ng pares ng Panginoon. Lulubot tayo. We give you thanks, Almighty God, for all the benefits we receive from your goodness. In Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Remember, most gracious